Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon ito. Ah, kapag nanalo si Sara, ibabalik ang sistema ni Digong. Ano 'yon? Alam niyo na 'yon, yung kill, 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 'di ba? Yung ano puro paghihiganti dahil alam niyo naman, mababa ang level ng intellect ni Sara kumpara nga naman kay Jam Magno. Loko-loko si Jam Magno kanina napanood ko, sabi niya, "Why would I support a candidate pagka-presidente na alam mo na mas matalino ka sa kanya?" And I totally agree with her, 'di ba? So baka hindi lang mangsiombag si Sara, no. Baka mauwi na naman tayo nito sa kill, kill, kill. Yung hindi naman adik gagawing adik, gagawa ng kwento, yung hindi naman ang lalaban, paglalabanin, 'di ba? Madali pong gawin 'yon kasi wala silang kakatakutan. Ang matatakot pa yung biktimang yung survivor o kaya naman yung kaanak ng survivor ang matatakot magsampa ng reklamo dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi po wala tayong ibang paraan para sila wala pong deterrent, walang kakatakutan. Hindi katulad na kapagka miyembro tayo ng ICC, 'di ba? May katatakutan sila. And that is the very purpose of the creation of the Rome Statute. Na ang Europa kasi nung araw talaga namang diyan sumibol yung mga talagang mga matitinding mga mamamatay tao. 'Di ba? Isang haring, alam niyo naman nung araw, yung mga magpipinsan, 'di ba? Nagtotsorbahan o yung mga royalties. Kaya tuloy yung mga level of intellect nila, yung EQ nila at IQ masyadong parang mga malahayop. Kaya lang sinasamba ng tao nung araw, mga Europeans, yung mga leader nila, yung monarkiya nila. Dinadala sila palagi sa digmaan. Yun ang masaklap. Oh, nahahati yung lugar, 'di ba? Ayun, ang nadala na ang Europa sa puro giyera, yung World War I, World War II, hindi naman ho mga Aprikano nagsimula niyan eh. Hindi naman ho mga Asyano nagsimula niyan. Lahat yan puro mga Europeans. So naisip nila ngayon, tuldukan na natin ito na matigil na etong ganitong klaseng kultura. 'Di ba? So hanggang sa nagkaroon na nga nito ng ICC. At kung napansin niyo, halos lahat ng bansa sa buong mundo, iilan lang naman ang hindi nagme-member diyan, US, China. 'Di ba? Ilan lang ayaw mag-member diyan, Israel, ayaw nila. Pero yung mga malalaki, maliliit na mga ekonomiya, 'di ba? Mga maayos na ang sistema ng hustisya, malayong-malayo sa Pilipinas kung ikukumpara, pero member pa rin ng ICC. Oh. Kasi nga ang purpose nito maganda kung sakasakali na mag-fail ang kanilang society, nakapaghalal sila ng impacto o demonyong leader, 'di ba? Na sa simula anyong parang maamon tupa, pero nung magkaroon na ng kapangyarihan, naku po, 'di ba? Isa pa lang lobo, isa pa lang wolf in sheep's clothing yung naihalal nila. Ngayon, kung siya ay gagawi sa kanyang criminal instinct, yung kanyang paboritong pastime, pumatay ng tao, makipaggiyera, then meron pong deterrent na may naghihintay sa iyong kalalagyan mo. And apparently, ang mga unang tinamaan diyan, yung mga hayok sa kaguluhan at kapangyarihan doon sa Africa. Kaya sila yung mga unang tinamaan at saka yung dito parte sa may Europe, sa Yugoslavia. Although yun naman ay hinahandle ito ng United Nations bilang isa sa mga huling dalawang kaso na dinidinig pa nila, pero hindi sila tumatanggap ng bago, lahat naka-refer na sa ICC. Now, para dito sa Pilipinas matitiwasay ang isipan ng mga Pilipino. 'Di ba? Na talagang umiiral ang justice system sa Pilipinas. Ganon din ho yung mga huwes. Masisiguro nila na malaya kaming makakapag-function ng aming trabaho pagdinig ng mga usapin kasi etong mga high profile, itong mga makakapangyarihang ito na nakapagpapatay ng sangkatauhan, hindi kami ang hahawak. Isipin nyo, maski naman kung ako yung judge, sangkatauhan ang kaya mong naipapatay. Hindi pa ako matatakot, isang piraso lang ako. 'Di ba? Kung yung isang sangkatauhan na dali mo, ako pa kaya isang piraso hindi. Oh. Pero kung hindi sila rito didinggin, bagkus merong international bodyng dadampot sa kanila, which is the Interpol. 'Di ba? Tapos merong ICC na kung saan miyembro tayo. Palagay ko abot-abot ang takot ng mga 'yan kasi ayaw din naman nilang mabulok sa bilangguan. Ayaw rin naman nilang kamatayan ang nasa kulungan, 'di ba? Oo. Ganun lang 'yan eh. Ang mahalaga merong deterrent. At saka naalala ko, sinabi ni PBBM dati nung hindi pa naaaresto si Duterte, ito yung time na I believe that was 2023 yun eh. Paulit-ulit na ang ginagawa ni PBBM ipagtanggol si Duterte sa mga nagpupush. Ipadampot mo na yan.
sa Interpol. Di ba? Laging sinasabi ng Pangulo natin na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, blah blah blah, which is ako isang malaking sampal yan sa kanyang nakaraan bilang senador na isa sa mga nag-ratify, mga signatories ng ICC. Kaya lang, di ba, sabi ko nga po sa inyo, bilang isang anong klaseng leader si PBBM? Machiavellian. Ano ho ba yung sinasabi ko sa mga Machiavellian? Ang mga Machiavellian parang mga asong ulol yan. Yan, pagka nagalit, akala mo nung una ay mabait lang, 'di ba? Cute, parang pitbull o yung American bully, napaka-cute, mabait, pero hindi mo akalain pagka yan ang nagalit, hindi ka bibitiwan hangga't hindi ka talaga magkalasog-lasog, 'di ba? Si Duterte, tignan niyo nangyari. Todong pagtatanggol, todong protekta ang Pangulo, kahit nasisira na yung kanyang sariling imahe sa nung pagkasenador niya, pero tignan niyo naman. Nung napuno, ayun, 'di ba? Pinalalamove, pinadampot sa rescue sa dog pound at pinatransport. Ay nako. Ngayon, sabi ko nga dapat bago matapos ang termino ng ating pangulo ay ibalik niya na tayo diyan sa ICC. So kailangan firm yung ating sistema. Ayaw ng mga DDS pero ilan lang ba sila? 'Di ba ganoon? Ngayon, ang tanong ko po rito, paano gagawin ng Pangulo yan? Isang sulat lang po ang kailangan ng Pangulo. Hindi niya kailangan sina Alan Cayetano. Hindi niya kailangan ang buong Senado. Nung nasa Constitution po kasi natin, ang nakalagay dito ang presidente ay maaaring pumasok sa anumang mga international agreements at mga treaties. Pas kinakailangan ay ang ating Senado merong concurrence. Pero wala na pong provision ng ating saligang batas kapag ang isang presidente ay kinalas ang ating bansa sa isang international agreement katulad ng Rome Statute o kaya sa sa treaty katulad ng Rome Statute o sa mga kasunduan sa ibang bansa. Yan po ay unilaterally kayang-kaya na ng presidenteng desisyonan. Hindi kailangan ng concurrence kasi kailangan lamang po natin ng concurrence doon sa simula para masiguro lang ng Legislative Department tama ba ang desisyon ng Pangulo ng Pilipinas na pasukin lang itong tratado na to o itong isang kasunduang international? Diba? Kapag nakita nilang karapat-dapat, then they concur. Pero pag yung panahon ng kakalas na, wala silang kailangang i-concur. Diba? So depende na yun sa presidente and that's what Duterte did during his time. Diba? Inalis niya ang Pilipinas sa ICC. Pero hindi na po ito kailangan ng Pangulo na pumasok pa sa panibagong treaty. Kung hindi po, ang gagawin niya lamang ay i-reaffirm niya yung aksyon na ginawa ni ERAP noong year 2000 na pumasok tayo sa kasunduan together with the Rome Statute. Diyan sa ICC. Susulat lang siya sa Secretary General na kami ay bumabalik na bilang member ng ICC. Diba? Ganon. Hindi kailangan ng mga senador. Bakit? Because year 2011, imagine 11 years bago na-ratify, ganyang kakupal ang mga politikong Pilipino. Kasi yung mga iba, tumututol dyan, lalo yung mga NPA, tumututol dyan. Yung mga makakaliwang grupo, tumututol dyan na maging member tayo ng ICC. Ngayon, etong panahon ni Pinoy, may yagbadudol si Pinoy, etong kanyang mga senador at the time, kabilang si PBBM, then noong 2011, niratifika nila yan. At dahil nagawa na ng Pilipinas ang kanilang papel doon sa kasunduan, yung sa Rome Statute na yan, hindi na po natin kailangan ulitin. Kailangan na lamang po nating i-undo yung ginawa ni Duterte na mag-isa siya, inalis ang Pilipinas, then ang presidenteng sumunod sa kanya o sino pa man ay po pwedeng gawin din yun mag-isa lang. Dahil po, walang nagbabawal sa konstitusyon natin. Walang batas na nagbabawal nun. Ang sabi nga po sa mga legal maxim kung walang pagbabawal ng batas, edi hindi bawal, ibig sabihin, pag walang pagbabawal, pwedeng gawin. Tama? Parang ganito lang yan. Walang krimen kung walang batas na nagsasabing ito ay krimen. Halimbawa, pagsusuklay ng buhok, pag ganun lahat. Di ba? Nagkaroon ng batas, lahat ng hagod ng buhok pag ganun, na pagsusuklay ay isang krimen. Di bawal na yon. Pero hanggat walang nagsasabing ito ay krimen, hindi po krimen ang ganung gawain.
Di ba? So isa yan sa mga kailangang i-provide ni PBBM sa atin. Itama niya ang pagkakamali ni Duterte. Ang tanong po ngayon mga kababayan, anong petsa, kailan dapat ito gawin ng Pangulo? I need your answer. Kailan dapat ito gawin ni PBBM? 2026, 2027, or 2028 bago siya bumaba sa pwesto? Oh. Habang hinihintay ko yung sagot niyo, basa muna ako nito. Kailangan natin ng isang PBBM mindset sa 2028. Lahat ng katangian, sabi niya, ng isang Pangulo, lalo na solidong pagmamahal sa taong bayan at ating bansa. Interest ng taong bayan ang inuuna. Alright, thank you. And then, maghinay-hinay kayo mga Duterte supporters, magbanat sa pagbanat sa Pangulo. Baka magulat na lang kayo, balikan kayo ng presidente na may halong tapang at galit. Baka mapuno na siya. Yun nga maganda no? Alam niyo kung bakit, Mang Eduardo? Kaming mga vloggers, ako sa totoo lang, napupuno rin kami sa Pangulo. Isipin niyo yun, kami ang tagapatol eh. Kami yung tagapagtanggol ng Pangulo eh, di ba? Tapos yung Pangulong inaapi, tahimik. Tapos siya yung mas makapangyarihan. Sa totoo lang, ako ba na personal eh, meaning ko sa inyo, napipikon ako sa Pangulo sa ganyan na, hindi pwedeng palagi na lang na Mr. Nice Guy. Di ba? Dahil ang epekto nito, kung kami mainis, kami maging bad boys, hindi maapektuhan ng ekonomiya natin. Hindi maapektuhan ng imahe ng bansa. Pero ikaw, yung pagiging passive mo sa mga ganyan, apektuhan ng imahe ng bansa. Di ba? Yung mga DDS kayo, sa tingin nyo, dapat po bang gawin na ng Pangulo yan? Ito ho ang benepisyo kapag ginawa po ng Pangulo yan. Yung mga provisions ng Rome Statute na favorable sa mga hinihingi ni Duterte, maa-avail na po niya yan. Katulad nung hinuli siya, di ba? Hindi niya na-avail yung dalhin siya sa competent authority. Bakit? Kasi ang sinasabi po doon, kung babalikan lang natin ang sabi po kasi doon ay ito, di ba? Hindi niya napakinabangan ito. Ang sabi rito sa Article 59, arrest proceedings in the custodial state. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in questions in accordance with its laws and provisions, and then so on. And then the person arrested shall be brought promptly before the competent authority in the custodial state. Mga kababayan, ang required po ditong gumanap niyan, sino po? Si state party, tama? Tama, di ba? Si state party po ang sinasabihan ng batas na to, ng Rome Statute. Inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC. Di ba? So, ibig sabihin, yung ginawa ni Duterte, yun ang nagpahamak pa sa kanya, kaya hindi niya to napakinabangan. Nadalhin siya sa korte. Unang-una, nung hinarap siya ni General Torre, anong sabi nila? Hindi na tayo member ng ICC. Huwag na nating pag-usapan yan. Kasi ino-offer sa kanila yan, dalhin namin kayo sa korte. Ayaw. Magaling sila eh. Tama naman din sila. We are no longer member of the ICC. Pero nakalimutan nilang basahin yung Article 127, di ba? Na kahit kumalas ka na, o kahit nagpasabi ka pa lang, may obligasyon ka pa rin makipag-cooperate. And then inayunan pa ng Korte Suprema yun noong July 2021. Banda nga, March, April lumabas ang desisyon, pero pinablish lang nila ng mga ganung petsa, July 2021. Ay, sino presidente noon? Duterte. Ilan yung mga justices na kanyang inappoint? Halos lahat. Di ba? Maliban doon sa dalawang Pinoy. Ay nako, hindi pa rin siya inayunan. Okay? So, balikan natin ngayon yung aking tanong kanina. Kailan ba sa tingin po ninyo ay nararapat na na etong si PBBM ay ibalik ang Pilipinas sa ICC? Parang lang pong mali ako, pero tama po ang ibig sabihin nun. Ngayon, sabi ng iba, 2028, 2026, ASAP. Alam niyo ho, para sa akin, ay 2028 or oras nang naaresto na ng ICC o ng Interpol lahat ng co-accused ni Duterte. Di ba ngayon may nilabas na pangalan ng mga co-accused? Pagka naaresto na po lahat yan, well, I can say that is the perfect time for PBBM to undo Duterte's move. Bakit?
Isipin nyo pagka nahuli na itong mga to, yung mga co-perpetrators ni Duterte. Let's say nahuli na yung ngayong 2026. Diba? Nandun na sila. Hindi po sila kailangang dalhin sa competent authority. Bakit? Hindi pa naman tayo bumabalik eh. 'Di ba? Mabilisan ang ang proseso. Walang delay. Kasi doon kay competent authority, automatic eh. I-avail nila yung makapag-delay, sorry. Makapagpa-delay. Paano yun? Mag-a-apply agad yan ng interim release. Kahit alam naman nila, sooner or later, hihingiin ng ICC na padala nyo na yan sa amin dito. And then yung korte, na nagbabantay sa kanila, kustodiya, ay mapipilitan talaga silang isuko, 'di ba? At ipadala doon. Madidelay lang ng ilang linggo, ilang araw. Oh. Pwedeng nakakulong pa rin sila. O kaya naman, limitado. Diba? Parang nakakulong din. Limitado nga lang yung mga lugar kasi na pwede nilang puntahan. Galaan, may bantay sila. Pwedeng hanggang bahay lang sila. Yung mga ganun. O, kasi yung interim release na yan, ano yan gwardyado yan eh. Hindi yan absolute na kalayaan. At saka very, very limited yan and unpredictable kung kailan yan ililift. Pag na-lift na yan, hindi ka na pwedeng mag-apply uli yan sa competent authority. Di ba? So, again, ang perfect timing po dyan para sa akin. Ito yung suggestion ko. Paragay ko, makakarating sa Pangulo eh. Nanonood sila ng mga contents natin eh. Di ba? Hihintayin lang munang maaresto yan. Yung mga kasama ni Duterte. Pag naaresto na yung mga yan, halimbawa, naaresto na sila. And then later on, nabanggit ang pangalan ni Sara. Hihintayin ni PBBM yon, babaan ng warrant of arrest. Pag naaresto na ng Interpol, then pwede na pong, di ba? Pag nandun na silang lahat, pwede na ni PBBM ibalik ang Pilipinas sa ICC. So ano yung i-avail nila doon? Walay na. Okay. So yung nagtatanong kanina, si Malot, yun nga yung topic ko. Okay, nga yung topic ko eh. Yan, yung mga pinaliwanag ko po, yun na po yung sagot doon. Why not? Di ba? Gusto nga ng ICC, halos lahat ng mundo. Ano pong laman ng sulat? Ang isusulat ng Pangulo na inaando ko yung naunang ginawa na pagkalas ng bansa mula sa Rome Statute sa kasunduang ito. Yun lang, yung laman doon. Okay, sabihin ng Pangulo, isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Duterte na inalis ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kaya naman, bilang pagtatama, matapos kong timbangin ang mga pangyayari at ang kasalukuyang kultura ng Pilipinas sa usaping politikal, ay mainam na manatiling magkaroon ng deterrent. Makasakaling mangyari magkaroon ng isang malupit na namang leader. Diba? Actually, isang malaking gulat nga po sa Pilipinas yan eh. Nung sumang-ayon dyan si BBM nung year 2011, ako nagtagulat din ako. Kasi inaakusahan ng tatay niya na, to be honest sa inyo, mga loyalista, okay, magagalit ha. Isa sa dahilan kung bakit tayo nag-member dahil sa tatay niya. Yung mga akusasyon na, pagmamalupit nung panahon ng martial law. Di ba? Ang sinisisi doon, tatay niya. So, isang sa mga battle cry yan ng mga nag-push sa administrasyon, kina ERAP, at saka kay Pinoy, ay yun sinasabi na para mapigilan, maiwasan na yung maulit na nagkaroon tayo ng isang Marcos Sr. Tapos nakakagulat doon si PBBM, it was very, very unpredictable. Hindi siya nagsasalita noon tungkol dyan, kanong stand niya. Kaya noong 2011, nagkagulatan. Diba? Well, kay PBBM naman kasi noon, naintindihan ko. Ang sa kanya ay yung nakaraan, we cannot dwell in the past. We cannot live there. We have to move forward. And ang usaping ito, hindi na tungkol doon sa tatay niya. Kung hindi, tawag dyan, kung sakali, hindi naman alam ni BBM na mayroong Duterte malupit eh. Wala naman hindi man kilala si Duterte noong 2011 eh. Diba? Nakilala lang si Duterte noon, naalala ko, nung sinunog niya siya nagsunog ng bandera nung binitay ng Singapore si Flor Contemplacion. Doon lang siya yun yung una at yung huli na nabalita siya. Hindi nagkakamali. Tsaka bukod doon yung sinapelikula yung buhay niya pala. Yun lang yun. Pero sabihin mo for national politics, wala. Diba? Wala pa siyang expose doon. Sabi ni Sir Carlos, correct daw. Diba? Hindi po totoo na politika lang kaya merong ICC. Now, I challenge you, please explain paanong politika lang kaya merong ICC. Remember, hindi mga politicians ang member ng ICC. Okay? Hindi rin, kahit security guard nila, hindi politicians. It's like a world court. Pero ang kanilang tinatrial,
ang kanilang mga subjects, yung mga leader ng bansa, leader ng mga grupo, ng mga organisasyon na nagsagawa ng mga krimen na kanilang hinahawakan. Di ba? Ang isang world court naman, yung International Court of Justice, ang tinatrial naman nun ay yung mga